Network Entertainment. This is the talk of the town definitely by next year. Puro motorcycle tourism. Tatalunin natin ng EICMA. Why not? Oh, it's gonna be a big dream, no? Lalo na kung nabuksan yung sinasabi natin na Asia Pacific na ride na pwede natin dalhin yung motor at Oo. mga ano natin. Huwag lang sana Madali abusuin. lang ilabas yung motor. Yung pauwi yung mahirap. Pauwi. Huwag ka na umuwi. All right, welcome to another episode of Tunay na Rider, the podcast where we don't just talk about the machine. It's about the heart, the crew, and paminsan-minsan may brief. I'm Iba. With me tonight are King Senko. and Bakpago. we've got a good friend joining us. We've got our good buddy Raymond. Raymond Gabriel, what's up? Hello, good evening. So whether you're a weekend warrior, a poggy track boy, a daily commuter, a hardcore ADV rider, welcome to the ride. All right, welcome to the ride, Raymond. What are we going to be talking about tonight? Parang may binabasa sa... Parang nung wala na yung binabasa bumilis na. teleprompter. Perfect na perfect eh. Parang nagulat talaga ako kay Iba. Hindi, pero bagay yung introduction mo. Oo. Na- Plakado, kumbaga. Plakado, nakatakot bigla eh. Alright. Okay, good evening kuya. Anong pag-uusapan natin ngayon? Okay, right now, didiscuss natin yung this coming event for Philippine Motorcycle Tourism, which is the PhilMotex or Philippine Motorcycle Exchange. Uy. Ito yung Sounds big. first in the Philippines, first in Asia to have this kind of event that we've invited tour operators for motorcycles around the world. Balita ko, Yan. may galing Mongolia yata i-invite mo eh. Oo. Mga, Balita lang yun. yung balita na yun, totoo na yung balita. Kasama ka yun. ba doon ba? Hindi ko alam. Pag-uusapan nga natin ngayon eh. Magtanong ka na. Ano ba yung kailangan natin malaman? Okay, so ba't ka nag-invite ng mga tour operators? I mean, what's the event about? Okay, many years back, ang kwento kasi talaga niyan, dahil kakabiyahe namin ni Malu and nasundan niya ng biyahe natin sa Japan, naikwento ko na yan sa inyo na pinag-aaralan ko talaga. Bakit yung mga Pilipino is always... Pasaway. No, it's always going out of the country na bakit tayo lang parati nag-export? Parang mas gusto pang ng mga Pinoy mamasyal doon Mamasyal kaysa dito. doon. Hindi, kasi But- kailangan natin ilabas yung bilyon-bilyon na ninakaw natin Yeah. sa bansa. Diba? Ano ka, saldi ko? Of course, okay din yon na makakita ng tao kasi that's the way to improve ours, yung sarili natin. But what I'm saying here, kailangan tayo naman ang magdala dito ng mga foreigners. Kasi Yun. kailangan din pagmalaki yung bansa natin. Naikot na natin yan. Iba, nakita mo Mindanao na parati nilang tinatakot, mamamatay ka dyan, maaksidente ka, makikidnap ka. But now, Ganda. Ganda, di ba? So Buck and I are planning a ride in Basilan. Yep. So we'll be going with some friends. Hopefully it's beautiful, man. The islands, the beaches, the seafood. Sobrang ganda doon. Ayun nga, yan ang sinasabi natin eh. Iba kasi yung beauty ng Philippines sa beauty ng Vietnam, sa beauty ng Thailand. Alam na natin na super sikat na ng Thailand and sobrang delayed na tayo. Kapag hindi pa natin to ginawa, Di ba? Parang Oo. Vietnam meron din. Vietnam meron. Bali meron din. Indonesia meron din. Meron. Ang dami. Mongolia, meron din. Tayo lang wala. But imagine, tayo lang. I was in Malaysia and a couple weeks ago. And daming foreigner doon, pare. Yes. And when you look at the foreigner, you think, professional to. Hindi siya sex tourist. Pag nakakita ka ng foreigner dito, di ba? Yung gusto natin gawin,
mototourist. Oo. Diba? Hindi mo kang Hindi sex mo nga tourist. nakakaduda-duda pa. Hindi mo kang sex tourist kapag ka naka-motorcycle jacket. Oh. Yung yung ibig sabihin ba niyan? Magiging open na yung Kuya Raymond, yung mga port natin pati sa mga bike ng mga foreigner na nag-inter-country travel. Okay, that's the next stage, no? Na-discuss ko na to kay Senator JB kasi kailangan to ng mataas na posisyon to apply this. Ang plano kong gawin talaga with the help of the tourism and Senator JB is i-open yung buong Asia Pacific region na parang Europe na you can ride anywhere. Yung motor mo makakamera ng passport if you want to go out. And hindi to malayang mangyari kasi meron na tayong tinatawag na batas na yung Carnet de Passes or Carnet de Pass. Pwede mong dalhin yung motor mo anywhere. Hindi. Okay? Ang problema lang dito, kaya medyo magulo yan, it's because of the customs issue. Ayan na nga, kaya ako naitanong yan. Kasi di Paano ba? mahirap basagin yung customs? Kasi di ba sindikato yun eh. Kasi boys, kaya ako naitanong kay Kuya Raymond yan. May mga kaibigan tayo na na balita to talaga. Ilang buwan yung motor nila sa customs. Di lang buwan. Lumabas. Taon yan. Hanggang ngayon, nandun. Pambihira. Yung sa BMW, di ba? Like may plaka ng Pilipinas, 'di ba? Lumabas. Babalik. Obviously dito naman binili, pero nahihirapan. Well, ganito kasi, habang nagbabago na ngayon ang gobyerno, I think may mangyayaring maganda. So, timing, itong plano natin na i-open up, itong plano na i-open ang buong region ng Asia Pacific for us to travel freely using our own motorcycle, using our own automobile. Yan ang plano at hindi malayong mangyari yan. Kasi kapag inactivate lahat ng regional, ito kasi ang one reason bakit magiging successful yan. Kailangan lang mag-usap ng interagency ng, for example, tayo, Manila, Philippines going to Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand. Pag yan nag-usap-usap at meron na tayong isang agreement, makakabiyahe na tayo. And I hope nandun kayo lahat to join us when we do the Asia Pacific. Pero okay. So that's advanced na, King, 'di ba? Yes, that's advanced na. Yung dadalhin mo yung motor and then yung tatawid ka ng mga border. We've got 7,000 islands. It's gonna be, even if we had a clear process of riding and doing the Roro or however you'll bring it into the country, parang mahirap pa rin kasi medyo malayo tayo. Hindi tayo kasama sa contiguous part ng ng Asia. Siguro, umpisahan muna natin Yun. maayos yung issue dun sa mga inter-island natin locally. Kasi di ba, naalala mo yung Palawan palang sakit na ng ulo yun. Yes, part yan ng plan. Kasama yan. Kasi nga, we had a discussion kasi 2 years ago, when we traveled, Cebu, Bacolod, pagpunta mo rito, imbis na Roro lang ang declaration for your bike, nagiging cargo. Oo. Okay? Ganun? Kaya Hirap na hirap kami noon. Kaya mag-iintay ka ng 3 or even half day para makalabas ka sa Tayo buong Di pa araw yata. tayo doon. buong araw. Di pa yata nakapag-roro si King. Hindi, nakapag-roro naman na sa Marinduque tsaka Mindoro. Pag galing ka ng Cebu, Bacolod, Iloilo going to Manila, ang category ng bike is cargo. Hassle. Hassle talaga. Okay. So, but actually, that's even that's maybe a closer step, no? Yes. But ano yung foundation that you're trying to build muna? Kasi mahirap ayusin yung Roro. Mahirap ayusin yung customs, 'di ba? Ano bang kaya natin as At this riders? point. Anong kaya ng powers ni Raymond gawin at Filmotex? Yes. Well, ganito kasi yan eh. There's may mga stages to get there. But right Anong now, stage 1? Anong ang una? stage 1 is the branding, creating Awareness. the awareness of Philippine motorcycle Oh, tourism. nandito ka na sa Tunay na Rider. Check. Tapos na. Check. Uy, Alam nyo na, ha? Oh.
Next. International yung audience natin. Next, naandito na yung community. Okay. Okay? Unification ng mga tao. Unification. So yung community, dahan-dahan, pumapasok na yung mga riders from government, ng AFP, may from the Senate, may from the PNP. Lahat nare-realize sila. Putya, kami gobyerno, hindi kami nakaka-travel ng maayos Ito maganda. Yeah. Sa election, ang CAS, ex-TNR, tapos si Raymond ang natin, Ex-Filmotex. congressman. Oo, agree. Siya yung Pag ako PR. binoto nyo, puro biyahe lang ang mangyayari sa atin, puro enjoyment. Yun. Okay yan, Kong. Gusto namin yan, Kong. Raymond, pareho pa naman Raymond. Sino ang darating? Si Angkas. Well, anyway, tatapusin ko lang yun So, after na establish yan, may community na, eto na, naririnig na tayo sa marami. And we become a bigger part of the picture na, pag ito, inasikaso natin, the whole community will embrace it. No? Parang lahat, Lahat makikinabang. makikinabang dito Pag sinunod nyo yan, even kahit iba-iba sila ng regulation, sasabihin nila, sundin natin yung direction nila kasi yun ang tama. So, I think magkakameron na tayo ng boses kapag ginawa natin to sama-sama and then makita nila na tayo iisa lang ang campaign natin, iisa lang yung programa na gusto natin. So, walang imposible na magiging pinakamalaking tourism sa country is the motorcycle. Okay, Yung well, 2% lang naman kailangan natin boto, di ba? pag wala na yung budgetary insertion, wala nang gusto maging congressman May pag-asa na tayo. Alam mo kasi, sino pala pag nawala yung insertion na yun, trabaho na yun Hindi na yun Wait. Hindi na contractor. Pero wait tandaan nyo, ang PMT or Philippine Motorcycle Tourism is a program na ng government. Kahit nawala na tayo, naandyan na siya forever. Yun. We've got an expert here in Buck, right? So Buck has spent the last 2 years, he's there a large chunk of the year in Mongolia. Yes. And buti pa yung Mongolia, Buck, yung mga pumupunta sa'yo, mga from what countries? Pilipinas, isa yun. Oh. Ayan, no? Singapore. Oh. Yun. Japan. Malaysia. Japan, mga Hapon. Mga EU countries. Oh. Tsaka, maski yung United States of Trump. And then you look at Mongolia, I mean, it's yung landmass niya, sobrang laki, but yung population is very small And they're attracting these kinds of tourists, right? But what, from your experience, ano yung kailangan gawin natin sa Pilipinas para makaroon ng mga ganyan? Supported kasi ng gobyerno. And At pinopromote. What kind of support does the government give? Promotion. Tapos, yung mga danger na Mongolia, masyadong tahimik doon, napapanatili nilang maayos yung country nila. Diba? So, yung mga bibisita sa'yo, hindi matatakot na, naku, baka ma-hold up ako dyan, makidnap pa ako dyan, mawala pa ako dyan. Baka ma-overprice ako dyan. Yun yung susunod kong itatanong. Okay. Kasi, under na DOT, ang PMT ngayon, di ba? Ano yung magagawa? Sana under DPWH, no? Ano yung magagawa ng gobyerno na maa-assure nila na yung mga bibisita sa atin hindi maloloko ng mga taxi driver sa NAIA? Ang daming balita na hindi malalaglag bala sa airport. Okay. foreigners na sa scam sa atin Tingnan mo, ang dami, wala na masyadong namamasyal sa Pilipinas dahil ang dami nilang mga bad experience. Totoo naman. Okay, maganda yung tanong mo. Honestly, itong Filmotex is the opening for the Philippine market. Number one, yung sinasabi niyang how the government helps. Itong mga foreigner na to, dinala dito to protect them, to show them, to showcase the Philippines. Okay? Alam mo, pagpasok kasi nila dito, hindi lang naman sila ang makikinabang, pati yung mga local tour operators. Kaya dadami ang mga bike rentals, dadami yung mga tour agency about motorcycle. So, yun pa lang, makakatulong na yun. Kaya kung magtatayo kayo later on, sabihin namin, ay doon kami kay Buck. Iingatan nila kami. So, the magkakaroon government ng will support the tour operators.
how to become a good and established tour operators. That's the direction. So magiging parang may certification process. Makakameron din tayo ng May certificate. training, may education. education. And then it goes back to awareness. You have to get people abroad, riders abroad, to understand na, all right, if you go with the Philippine Motorcycle Tourism, Department of Tourism, accredited partners, Correct. you know that they are trained in safety, they follow global best practices, and hindi ka na sasama sa tabi-tabing tour operator. Kasi Yun yung assurance nila. Oo, kasi ang nangyayari sa Pilipinas, may to be honest may kanya-kanya kasi eh. Kaya hindi tayo ganun ka-organize. Kaya doing this Philippine Motorcycle Tourism or Pilmotex exchange, we become one. Lahat tayo. Kumbaga, gawa ka ng sarili mo, maiiwan ka. Kasi ito lang yung sayaw na gusto namin. Ito yung direction na gusto namin. Speaking of sayaw, dapat gumawa tayo ng video ng yung mga Pang-promote? tourism video promotion. Kunin natin si Mr. Energy ulit. Hindi, Kuya Raymond, so meron na nga tayong, nabanggit mo na yung stage 2. Awareness. Awareness, community. Ano naman yung stage 3 natin? Well, yun na nga eh. Kapag ka-establish na tayo lahat, business will come in. Kasi kung safety ang pinag-uusapan, na-establish na natin kung sino yung kakausapin nyo, doon pa lang, tataas na yung trust ng mga pupunta rito. Kasi dati hindi mo alam eh. Kung sinong kakausapin mo, sasabihin lang, unless kilala mo si iba, okay, kilala niya lahat. Pero paano yung mga ordinary lang na gusto mag-ride? Sa Vietnam kahit walang idea, sabihin nila, magmotor ka lang, gag-guide ka namin, tapos na eh. 'Di ba? Ganun nakalaki yung tourism nila when it comes to motorcycle. Even yung Thailand and now Japan is also going bigger. Alam nyo yan na even yung mga friends natin gusto na pasukin yan. Kaya sabi ko, bakit hindi tayo sumabay? Bakit hindi tayo makapagdala ng tourist dito? Hataw na! Kailangan hataw na tayo. And this is the right time. Next year, dapat bago matapos ang taon, ma-organize na lahat, tapos na lahat. Kailangan magdala na lang tayo rito ng mga foreigners, mga tourists, para makatulong tayo sa bayan natin. So yun yung timeline before the end of 2026. Aha, Dapat kasi ngayon- tumatakbo na to. Kasi ngayon, introduction Next year, we want to bring it globally. Yung Pilmotex could be Imotex, International Motor Exchange na. Iikot na tayo kung saang bansa to offer about the Philippines. Parang exhibition na to. At dyan na papasok yung tanong ko kanina, yung yung entry ng mga motor, mas dadali na. Doon na ba yun? Lahat yan gagawin natin kasi kung may kulang, Parang may balak i-smuggle to eh. Oo. Di ba yun lang yung tinatanong Yun lang, niya yun eh. lang. Parang, Hindi, baka may smuggle ni si King galing sa China eh. mura kasi yung pyesa sa Thailand eh. okay. Ginagawang smuggled yan or reason para makapagpasok ng ibang produkto dito. Yung paggagawa ng yung binabanggit ko kanina na turista ka, yung carne de passes, ginagawa yung illegal Tawid way dagat. para maitawid yung mga produkto nila. And then suddenly mawawala na. But again, since digital na tayo, I think malelesen na yung issue na yan. So yan. So after Pilmotex, next is Imotex, International Motorcycle Exchange. Lahat ng sumali dito, tayo naman next time siguro ang pupunta sa kanila to promote our country. Uy, sama naman ako dyan. Sama kayo kasi iikot namin to. Habang Puntahan natin si Bak sa Mongolia. By the way, Mongolia. Since December 30 kayo. Punta kayo ron. wala tang kalsada ng December 30. ano yung weather sa Mongolia December 30? Yung mga negative 50. Para kang Kailan ka pupunta? Sa January 1. para kang Nandun Seriously. Negative 50. Nandun siya. para ka palang pumasok Paano sa ka freezer magmomotor doon ba? nun? Grabe. Pero seriously, baka next time, we will ask your country to, or Your Mongolia. Lokal siya doon eh. Local na siya, di ba? Oo. May pamilya na siya doon eh. Oo. May pamilya na yan, hindi nagsasalita. But anyway, joke lang. But anyway, that's the big plan, no? Medyo, talaga napakalaki ng buong plan, but sabi nga ni iba, ano muna yung mga priorities? Yun yung ginagawa natin dito. Oo. Pagka ganyan, di ba curious lang ako kasi di ba meron na tayong mga loops sa mga iba-ibang lugar dito sa Pilipinas.
Possible bang magka-loop na rin sa ibang bansa? Tapos puro Pinoy yung ano? Well, it depends, no? Kasi may mga kanya-kanya tayong rules and regulation pagdating sa kalsada. Yung sa atin kasi maraming gray areas. Kaya kung sino-sino gumagawa ng event sa kalsada. But kami kasi once na pumapasok sa PMT, like the boss, Ironman, sinasabi namin ito yung way to do the tourism for motorcycle. Para doon kami pumapasok. Kasi yung endurance is not really allowed, or racing especially, karera sa kalsada. Walang ano yan. Walang, Jason, narinig mo Bawal yon Jason walang, mali yan. Mali talaga yan para sa atin. Yan. Okay. Last question. So, Raymond, I mean, we've talked about like the importance of advocating and leveling up yung big vision, right, of Philippine motorcycle tourism. How are you gonna start off this initiative? Okay, kasi for the past 4 years, we've been promoting Philippine motorcycle tourism nationwide, kung saan na tayo napunta and all, and yet may kulang. So now, we thought of doing this Philippine motorcycle tourism exchange and bring all the tour operators around the world. So initially, we have 7. These countries are from UK, Germany, Slovenia, Japan, Mongolia, Himalayan, and one from Vietnam. And considering 7 sila, pero marami silang kino-cover around the world. So it's a good start to market the Philippines. Kasi parati tayo nag-export ng mga rider abroad, pero konti lang yung pumapasok. So now, with this Philippine Motorcycle Tourism Exchange, magkakameron tayo ng forum on November 29, about 300 to 400 ang participants na darating dyan. So, nandyan yung mga estudyante, mga academes, mga expert and other tourism-related group a-attend dyan in the morning. And then sa gabi, magkakameron tayo ng Philippine Motorcycle Tourism 4th Anniversary. So, dito, pupunta yung mga contributor na for the past 4 years, and they will be also awarded and recognized para do sa mga efforts na ginawa nila. Kaya ang ganda nito, ang laki-laki nito, at padami pa lalo kasi yung tumutulong for the campaign. So hindi lang pala mga bisita from abroad, kundi pati yung mga galing sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Yes, darating sa dami ng vloggers na pupunta this time, sa dami ng media na papasok at the same time, sa dami ng riders na na-involved na already, yung next level ng PMT next year, it's gonna be different na. So mas maayos na, mas may direction na, locally and abroad, mapupromote na natin. So, hindi na lang tayo basta magpupromote dito. We go out of the country also to promote the tourism here. Ganun na ang level ng pupuntahan natin. And this is just the kickoff. And then for the people who are coming in from abroad and yung mga from other areas, may ride pa, di ba? Yes, oo. Hindi lang natin sila inimbita rito para magsalita. In-invite natin sila para makita rin initially what we can offer here. So, on the 30th, after ng anniversary, we will go to La Union. But before going to La Union, dadaan tayo ng Luneta, na Rizal Park. Dadaan tayo ng Malolos para ipakita ang ganda ng Malolos. Dadaan tayo ng Clark. And there's a big event in Clark. This is the Clark International Festival of Speed. At okay, ang maganda nito, naando na lahat ng mga nagmomotor pa experience sa mga bisita natin abroad. Ano ba yung feel na nasa loob ng truck? Pa-feel din maybe how to use a motor, sport bike. Ganon, maraming magwe-welcome dito.
we're talking about 300, 500 people who will welcome us Wow. sa Clark. So, ganun kadami. So, ang dami. Ang gandang story. And then, after ng Clark, we'll go to La Union. We'll showcase the beaches there, the food. And then, the next day, we will go to Baguio naman to showcase naman yung mga cultural natin, ethnic, and also the PMA. How beautiful the Baguio is. Luzon pa lang yan, ha? Luzon pa lang. So, medyo short yung time, but pagkakasyahin namin to para ipakita. And then hopefully next year, mas humaba pa with the help of from our Mongolia representative. Parang stress na si Raymond. Namuti na yung mga balbas niya eh. Hindi, kasi sobrang kailangan trabahuin to eh. This is the time now. Like what you're doing in Mongolia. Parang timing na to. Lahat nag-open. Si BMW will open up their own bike rentals. Look at Yamaha. Meron na rin silang sariling turismo. And other brands. Papasok na rin. Sila John D. Magdadala na rin sila ng mga turista rito. So, timing lahat eh. Timing lahat. Kaya, this is the talk of the town definitely by next year. Puro motorcycle tourism. Tatalunin natin ng EICMA. Why not? Oh, it's gonna be a big dream, no? Lalo na kung nabuksan yung sinasabi natin na Asia Pacific na ride na pwede natin dalhin yung motor at Oo. mga ano natin. Huwag lang sana Madali abusuin. lang ilabas yung motor. Yung pauwi yung mahirap. Pauwi. Huwag ka na umuwi. Mag-OFW, mag-TNT ka na lang. Oo nga eh. But maraming challenges. Hindi, But, sana yun talaga dumali yung pagpasok ng mga motor. Iba naman nasa isip mo eh. Smuggling na naman si King eh. Si, Wala wala na si Bryce Hernandez talaga. Wala na kasing kickback sa DPWH eh. Binabantayan na nila yun eh. Alam ka na yung Christmas gift ko kay King. Nakita ka na sa Lazada. Next, may Christmas gift reveal next week. DPWH uniform ba yan? Nakita ko rin yun eh. Yung may helmet pang kasama. All right. No. So, I mean, Raymond, more power to you. You've been working on this for God, how long? Including yung start when we invited, when we encouraged Senator JB to push this in the government. Siguro may 6. It started with breakfast ride. So 2016. Wow. So through that, nagkameron ng ideas Parang kami. 10 years na to, Raymond. It's more than. Kasi actually, kung tatanungin mo ako, it started with me and Malu eh. With Malu. And Together we we ride. ride. And then after that, nung napunta kami sa Ironman 2016, ginawa naming tourism yung event ng 2016 sa Ironman. Naging festival yon. Dami nagalit. Dami nagalit kasi they feel na Ironman is racing. Hindi Masyadong daw yung safe. tourism. Hindi naman doon pang tourist eh. Di ba? Sino naging... So, Nawala Right. daw yung pustahan. Oo. Paano magpupusta? Ang daming hinto, ang daming selfie. Di ba? yeah. But then, sabi ko, I realized we need to do something. Kaya nabuo yung breakfast ride. And then from there, nabuo yung community. Na after that, yung campaign naman, sabi natin, buuin natin yung motorcycle tourism. And then si Senator JB helped a lot para maging government program. Exactly. And now, nasa level na tayo ng execution. No? Kasi dahil naging programa na siya, ine-execute na natin. Kaya it's a matter of time. It's a matter of time na itong motorcycle tourism is the biggest, could be the biggest program na Philippine can ever have. Na pang motor, no? Sa motor. Yan, pare. Dream big, man. Dream big. But Kasi, over 10 years of work to make this happen. I mean, kudos, A Raymond. decade in the making. Amazing. Dati, nung nag-umpisa, may buhok pa si Raymond. oy, witness kayo lahat Kasi Na may when buhok ka dati? I think naabutan ni iba. Oo, kasi nandun pa siya sa Ironman eh. Sinend off niya kami ni Malu. Ganun siya kakonsumido sa Ironman. Yung unang Iron Man, may buhok pa siya. Nung naging director siya ng event, wala na. Boss.
naging chairman. Naging chairman. Tingnan natin. Naalala ko kasi, ikaw yung nandun kasi hombre pa kami, Malu eh. Sanay kami mag-ride ng mabagal kasi di naman mabilis sa hombres eh. So, nagulat ako, nandun si Iba. Uy, sabi ni Iba, first husband and wife to, babalita ako to. So, yung video na yun, galing sa kanya, sa cellphone niya. I could attest, Kuya Raymond, nagkatanduanes tayo. We rode from Manila to Tabaco. Sa'yo ko naka-convoy. Yun yung pinaka-chill na ride na naranasan ko sa buhay ko. Hindi, Safe talaga. Kasi yung You have to be Yeah, Oo. You have to be. pag nasa grupo ka nung breakfast ride, ng community, lalo na sila Edwin, talagang discipline kami dyan. Hindi ka pwede na Oo, si At Kuya saka Edwin kasi yung naman, spear. dapat pag nasa public roads ka, sumunod ka sa speed limit. Si Kuya Edwin yung spear, tapos si Josen, ikaw, si Ate Malu. Sa huling-huli nyo ako nun eh. Si Kuya Joey na sa unahan ko. Grabe yun. So, never pala sumunod sa speed limit si King. Hindi naman. Nung kasama lang kayo. Kaya, sabi nga niya noon, ito yung gusto kong ride, Kuya Raymond. Ayoko nung tarantahan. Ay, puro ganun yung mga tropa ko eh. Oo. On Well, kasi kailangan iset din yan. Kasi kailangan, kung ikaw yung gumagawa ng rules, you yourself, you practice it. ikaw yung example. Hindi pwede yung, ikaw nagsasabi mo, tourism, iingat. Ganun. Naku, may kilala akong ganyan. Waldas ka sa kalsada. Parang hindi dapat yan. All right. Raymond, is there anybody you guys want to shout out to and thank for the support? Well, yes. Number one, thank you sa Tourism Promotions Board. Of course, number one, si CEO. And of course, Mr. Cesar Villanueva. Kito Cesar. Oo, siyang talagang tingin ko kahit nakatalikod tayo behind this, talagang si Sir Cesar, Sir Edmond, and of course, lalo na si Senator JB na now he's under the tourism for the Senate. Handle niya ang tourism. Kaya the more niya bibigyan ng pansin itong Pero PMT na to. I think may issue with Sen JV ha. Kasi sa dami-daming senator na makukulong, feeling ko dadami yung mga committee niya eh. Wala na may iiwan. Siya na lang. Siya na lang matitira doon. Tignan mo si Sen JV, rider, referee. Di ba referee yun? Magsusuntukan. Ang maganda kay Sen JB, ito lang. Kasi when he rides, he's part of us. Oo. He's a rider. Walang bodyguard. Walang Rider bodyguard. talaga yun. Kaya mataas ang respeto natin. Ngayon, kung maraming galit sa kanya sa politika, separate yon when we ride. Iba yung usapan. Tama? Di ba? Tama Ganun naman, ang yes. usapan. And he respects kung ano yung decisions natin, ano yung point of view natin, even yung dati doble plaka siya, ako nakasuot doble plaka, nag-uusap kami, wala naman siyang sinasabi. But I mean, I'm just explaining this because right now nababalot itong ating mga ginagawa because of what's happening in the government right now. May mga pinaglalaban din tayo, and meron din tayo talaga na personal, very personal, which is riding. Kaya tayo lahat nandito. So kaya kailangan focus lang tayo, mag-ride. Kailangan focus tayo sa tourism. One day, again, pati sinasabi to kay Iba, one day, magiging pinakamalaki ito sa Pilipinas. Yan. All right. That wraps up this episode of Tunay na Rider. Maraming salamat, Raymond, for again being an inspiration to riders all over. Tandaan, hindi lang sa bilis na susukat ang rider. It's how you ride, who you ride with, and in Raymond's case, why you ride. Kita-kit sa kalsada, ride smart, ride hard, ride safe, ride tunay. Hihirit na naman si King. Hindi na. Meron last question. Wala. Wala akong last question. Ganito. Walang banner Ganda ng to. ending, di ba? Anyway, all right. Walang banner to. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.